So, what's up, guys? It's me, Rainier here, and for today's vlog, for this video, lalo na para sa mga IT students. So, for now, we have the midterm and lab 1 and 2 Python problems. Mga codes rin naman to, and ito yung mga ginawa namin this midterm. So, what we're going to do is to explain, so block by block, para mas magets natin yung complex and yung logic niya behind each one. So, let's start. Ano ba? Ayan. So, we had the problem what? So the first problem is gusto natin gumawa ng program na so kailangan niyang maghingi ng ng number. Okay? So it will said if it's an even or an odd. So the first, para mas malinis, so here gumawa tayo dito ng function. So, i-call niya si check, even, or odd. So, para mas makita niyo siya, ito siya. Ayan. Ayan yung ating ginawang function. So, this function basically is very reusable in every block. Okay? Kasi binibigyan mo siya ng input from this num. Okay? And then, may ibabalik siyang result if it's even or it is odd. So, magbe-base lang siya dito sa ating ginawang condition. So, if num is divisible by 2 is equal to 0, then ang return niya is even, else is odd. Okay? So, here naman sa baba, dito sa line 9 and 10, yan sila, si line and 10. Kung makikita nyo, I have here is letter E and O. So, ano tong mga variables na to? So, here is, nag-set ako dito ng tinatawag na pang-counter. Okay? So, variable sila, si E and O. So, gagawin ko sila is at 0. Kung makita mo at 0, then siya yung parang magiging scoreboard, okay, para dito. So, sabi nga dito, kailangan mag-input daw ng, ayan, ng 5 numbers. So, para magawa natin yan ng hindi paulit ng mas maraming um, line of codes, so we can do is to have the for loop in range, okay? So, ang ginagawa niya here is basically sa loob ng loop is ito, yung pinaka-loop kasi. So, hihingi tayo ng number. Ito, hihingi tayo ng number. Number siya kasi gumamit tayo ng int. Kasi, kailangan numbers. So, gagawin natin, tatawagin natin yung function. So, ito yung tinawag nating function. Yan. So, tumawag tayo, diba? Then, tapos nun, yung sagot niya, if it's even or it is on odd. Diba? So, ngayon, dun na idadagdag sa tamang counter. So, ito. So, kung halimbawa yung unang number o halimbawa itong 20. So, ibabato niya yan dito kay even. Okay? So, ang magiging counter na natin is 1 na, hindi na siya 0. Since meron na tayong isang number. So, 4 na lang. Balik ulit tayo. So, ngayon, nag-enter ako ng 10. Yan, ako 10. 10 is an even. Ngayon, mababago na naman tong ating scoreboard. Itong ginawa kong variable. Magiging 2 na siya. So, hindi na siya 1. Magiging 2 na. Ulit-ulit lang yon yung kanyang output and process until ma-reach niya na yung range na 5. Okay? Pag na-reach niya na yon, ang gagawin nito, ito yung magpiprint. Magpiprint na to. Okay? Ipiprint niya kung ilan na yung scoreboard.
Halimbawa, nakalima tayo and tatlo doon is even, tatlo yung even, tatlo, and then dalawa sa odd. So, ang magpiprint dito sa pinakababa nito is even numbers is 3 and then odd numbers are 2. So, ganun gumagana itong ating code na 'to. Kasi nga this description is this program determines whether a number is even or odd. So, it asks the user to input the five numbers. Check using function even odd. And then, ang gagawin niya is ika-count daw niya how many even and how many odds. So, ganun siya gumagana. Okay, that's the problem number 1. Ayan, dito naman tayo sa ating problem number 2. So, ano naman to? So, basahin muna natin yung description. So, this program calculates the factorial. Ayan. It means gagamit itong ating program na to is all about factorial. So, factorial of a given number recursion. Using recursion. So, ano ba muna yung recursion? So, of course, it is a simple terms. So, of course, isa siyang function na tinatawag yung sarili niya. So, medyo mind-bending siya pero pakinggan mo, okay? So, later magigets mo siya. So, ayan. Kunyari dito tayo mag-umpisa. So, sabi dito, we must enter a number. Ayan, here. We must enter a number. Dito sa ating output, ang in-enter natin is which is 5. So, pag magpa-factorial tayo using recursion, so ang ginagawa lang ito basically is, since 5, so ang mangyayari dyan is ganito lang yan. Okay? So, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay? So, ganun yung mangyayari. So basically, ang ginagawa niya, since nag-enter tayo dito ng 5, ang mangyayari dito, itong ating function, find factorial, yung ating def, so gagawin niya is magre-return siya ng 5. Okay, dito. Kunyari, dito kasi pumasok yung 5. So, magre-return tayo dyan ng 5 beses for to find the factorial. So, para makuha yan, find factorial is magre-return siya ng 5 beses. And then, naka-return na siya. So, magre-return naman siya for 4. Then, magre-return siya for 3. Then, magre-return naman siya sa 2. Hanggang sa ma-reach niya yung pinaka 1. Okay? Hanggang ma-return niya yung 1. Then, mahanap niya na yung factorial. Ginagawa niya, pababa lang siya ng pababa. From kung anong number yung in-enter mo, minus lang siya ng minus. Okay? And dito. So, dito, kunyari 5 So, 5. Tapos, napunta na siya dito. So, since 5, gawin natin, pwede ba, minusan natin siya ng negative 1, magiging 4. Then, babalik ulit siya dito. 4, pag hindi pa rin siya 1, so, minus ulit tayo. Balik siya dito. Magiging 3. Hanggang sa mapunta siya sa 1. So, ngayon, if equal to 1 na siya, pwede na siyang mag-return sa 1. Okay? And then, dito na siya gagana. Ayan, dito. Magpiprint na siya. Kaya kung makikita mo, ang factorial niya is 120. Kasi yung 5 times 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 120. So, ganun po gumagana yung ating factorial using recursion. Okay? So, ganun lang tong problem na to. Okay? Ayan. And for our final problem is, ito yung tinatawag nating discount amount. So, paano naman ito nag-work? So, basahin muna natin yung description. Sabi dito, yung ating discounted, discounted amount of a purchase. So, if the total is entered, the user 1,000 or more.
then it applies a 10% discount. Then ang mangyayari, it display the final amount after the discount. So, makikita natin. So, ito, yung kanyang output. Si 500 and si 1,350. So, paano ba yan? So, ang sabi kasi dito guys, ang pinaka-logic niya lang basically is kapag yung amount mo ay more than, it's either 1,000 pesos or more than 1,000 pesos, then the 10% discount may applied. Okay? So, gagana lang raw o mag-activate if yung purchase mo is 1,000 or more than 1,000. Okay? So, ganun lang yung pinaka-logic niya. So, ngayon, dissect natin yung ating code. So, mangyayari, mag-enter daw tayo ng total amount. For example, itong 1,350. So, nag-enter ako dito. Nag-enter ako, and may store siya dito sa amount. Then, ang mangyayari is, itong ginawa kong function, si get discount, tatawagin niyo si amount kung nasaan yung 1,350. Now, pagpasok natin sa function, meron tayong condition. If amount is greater than 1,000, then yung amount natin will be will be multiplied by the 10%. Ito. Ayan. Then, mapupunta siya sa panibagong variable, which is yung DA. So, but here, bakit merong nauna ditong ganito? Ito kasi is kailangan niyang mas maunang um, i-call out or i-define. Kasi, what if hindi siya sumakto dito? Kunyari, 500 lang. So, dapat dito, mag-zero. Mag-zero siya dapat. So, kinall out lang natin to. So, ang default niya talaga is 0. So, DA means this discount applied. Ayan. So, ngayon, since pumasok siya dito sa condition na to, since yung 1,350 natin is mas malaki sa 1,000. Since pumasok siya, tinimes natin siya sa 0.10 or 10%. So, yung value niyan is mapupunta siya dito. So, hindi na siya 0. Okay? So, ang gagawin, yung amount na 1,350, ima-minus natin dun sa naging value or naging total nito. Okay? So, ito na siya. So, ipiprint mo na yung discounted amount. So, ito na yung lalabas. Yung 1,215. Okay? Yun na yung naging product nitong amount minus DA, which is 1,215. That is the 10% applied to the original total amount price. Okay? So, paano naman kung 500? So, ngayon ang mangyayari, 500, nag-store siya sa amount. Ngayon, pumasok siya sa function. So, ang sabi dito, if amount is greater than 1,000, then, so, hindi siya pasok dito sa condition na to. So, mapupunta siya dito sa else. Ibabato siya sa else. Since ang else natin is, ang discount amount is 0, punta siya dito. Then, yung NA is yung amount. So, kinopy lang yung amount. Kinall out lang. Ngayon, ito na yung magpiprint. No discount applied. And yung total, kinall out niya lang yung amount, which is yung 500. That's why ito yung lumabas. Okay? Yan lang yung lumabas. So, ganun gumagana tong ating
itong ating problem number 3. Ayan, na-drawingan ko pa. And, ayan. So, basta ang kanyang pinaka-summary nitong problem 3 is basically gumagamit tayo ng simple if-else statement. So, ang ginagawa niya is chine-check niya lang if yung amount ba is greater or equal to 100. Okay? So, ganun lang ginagawa niya. Kung hindi naman siya pasok dun sa if condition, then ibabato niya sa else, which is no discount applied. Okay? So, basically, yun lang yung ating set of problems for this video. So, I hope na intindihan nyo yung ating problem 1, 2, and 3. Okay? And thank you for watching this video.